hirit, siyempre totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mamumunod ka! Okay, nagbabalik po unang hirit. Kaya narito na babalitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Patuloy na nagbabantay ang GMA News and Public Affairs para ihatid sa inyo ang pinakasariwang balita kaugnay sa pagbiyahe ng ating mga kapuso ngayong Semana Santa. Maagang nakabantay si Susan Enriquez sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City habang si Laban Yuber naman tinututukan ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. Unahin na po natin alamin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City kung saan dagsa ang mga pasahero at siyempre yung mga problema kahapon. Kakamustahin natin ngayon kung nabigyan na ng solusyon. Susan? Arnold, magandang umaga po mga kapuso dito po sa Araneta Center Bus Terminal. Manaka-naka pa lamang yung bilang ng mga bus pero marami na ho tayong mga kababayan na nakikita dito. Actually, yung iba ho dito na natulog kahit ang kanilang biyahe mamaya pang umaga gaya ho itong mga nasa paligid ko. Lalong-lalo na ho yung mga bata, syempre pagod ho yung mga yan at medyo napuyat na rin kung kagabi pa sila dumating. Pero sa kabila niyan ay nagtitiis susunod dito at naghihintay para sa oras ng kanilang biyahe. Ang paliwanag ho ng mga nakakausap natin dito, halimbawa alas 6 ang umaga ang kanilang biyahe ngayong araw nito, mga alas 3 pa lang ng madaling araw ay nandito na sila dahil baka doon sa panggagalingan nila meron traffic at ma-delay yung kanilang pagpunta rito, maiiwan ho sila ng bus dahil yung mga bus na bumibiyahe po dito may mga reserve seat na ho sila dyan, may oras na po ng dating dito at oras ng alis. Kapag ho yan 30 minutes lamang sila naghihintay yung bus dito sa terminal, 30 minutes lamang po mananatili yan pagkatapos aalis na. So yun ho yung posibilidad na mangyari, maiwan yung pasahero kapag hindi ka dumating ng mas maaga kaysa sa doon sa bus na yung sasakyan. So kaya ho marami tayong nakikita dito mga pasahero na sa mga oras nito ay naantabayanan na ho nila yung pagdating ng kanilang mga sasakyan patungo sa iba't ibang mga probinsya. Samantala, ngayong araw din po ito ay tuloy-tuloy ang ating ibibigay na serbisyong totoo para sa ating mga kapuso. Siyempre yung pong ating mga binibigay na libreng maiinom na tubig, meron ho tayong tissue, meron hong plastic at kagabi pa rin po natin dito ang mga taga-Philippine Red Cross para doon naman po sila makapagpa-check up, lalong-lalo na yung may mga dinaramdam sa katawan, yung medyo tumataas yung blood pressure, kailangan magpa-check up po muna. At meron din ho tayong libreng charging station para sa cellphone, ano? So kung medyo yung inyong mga baterya ng inyong cellphone ay naghihingalo na at medyo malayo pa ang inyong biyahe, mas mabuti po na ipa-charge na ninyo habang kayo ay naghihintay sa oras ng biyahe ng inyong bus. So ngayong mga oras na medyo maaga pa, may mga namamataan na tayo dito, mga opisyal from the OTC, may mga taga-LTFRB at syempre yung mga pulis natin, tuloy-tuloy ho sila sa pagbabantay dito, yung mga K9 dogs, pati na yung mga tauhan po ng MMDA para masiguro na hindi po magsisikip itong pinaka-terminal dito po sa Araneta Center. So yan ang pinakahuling pangyayari dito. Magbabalik tayo mamaya para ihatid pa rin ang mga balita at impormasyon, pati na ang ating serbisyong totoo. Balik sa'yo, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez. Sunod naman nating silipin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway at nandun po nakatutok si Laban Yuber. Lab. Good morning, Igan, and good morning sa ating mga kapuso. Doon po sa mga nagtatanong kung okay pa bang bumiyahe ngayon dito sa kabaan ng North Luzon Expressway. Nako, Igan, sa pangkalahatan, halos yung nakikita natin sa kanilang mga monitors dito, or sa kanilang mula sa kanilang CCTV cameras, napakaayos pa po ng daloy ng trapiko ng magkabilang lane ng kahabaan po ng North Luzon Expressway. Itong nakikita niyo po ngayon ay ang kahabaan po ng NLEX. Yan po yung medyo malapit na sa Balintawak area. Yung kanang bahagi po niyan ay patungo ng Cloverleaf at patungo ng Ibo de Pasio, maakyat din po ng EDSA. At yung kaliwang bahagi naman po ay patungo naman ng Norte. Yung nakikita nating pila sa mga oras na ito, Igan, ay yung mga pumipila lang po sa ating Balintawak Toll Plaza. Once naman po na na-accommodate po yan ng ating mga toll tellers ay nagiging maayos na tuloy-tuloy na po ang kanilang pagbiyahe pag nakalampas po sila dito sa toll plaza natin. Okay, ayon po dito sa North Luzon Expressway, handang-handa naman po sila sa pagbuhos ng mga motorista na dadaan po dito sa North Luzon Expressway para po sa Semana Santa. Tinataya nga pong dadami pa ito ng 15 to 20%. At siyempre, kagabi, Igan, meron po silang naitalang dalawang aksidente dyan po sa may kahabaan ng Mindanao Avenue northbound lane. Ibibigay po namin sa inyo ang detalye niya, or kabuang detalye niyan mamaya, kaya abangan niyo lamang po yan.
Okay, yung nakikita niyo naman po ngayon mga kapuso ay yung kahabaan naman po ng, yung harapan naman po ito no, ng Balintawak Cloverleaf. Yung mas malapit po ito sa umaakyat na ng EDSA. Ito pong kaliwang bahagi, yan ho ay patungo ng south or patungo po yan ng A. Bonifacio at umaakyat nga po ng EDSA. At ang kanang bahaging lane naman ay patungo ng norte. Kadalasan po kasi dyan talaga nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko pag ganitong umaga, lalo na pag rush hour. At sa mga oras na ito mga kapuso, wala kayong problema kung gusto niyo po magbiyahe ng mas maaga para tumungo po sa mga probinsya dito sa norte, ay wala ho kayong po problemahin. At yan po muna ang aking update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat, Laban Yuver. Silipin naman natin ang lagyan ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa pamamagitan ng MMDA traffic sites. Makikita po natin sa inyong mga TV screen ang ating live feed ng traffic situation sa EDSA P. Quazon, EDSA Mega Mall, Magallanes, Skyway at C5 Ortigas. Kung saan sa mga oras na ito, maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko sa lahat ng mga kalsadang nabanggit po natin. At tuloy-tuloy lang po ang pag-usad ng mga sasakyan. Pero paalala po sa ating mga motorista, ingat-ingat lang po sa ating pagbiyahe. Samantala, nag-abiso naman po ang ilang malalaking malls na sarado sila sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang SM Mall sarado po sa araw ng Huwebes at Biyernes, maliban na lamang sa SM Baguio at ilang tenants ng SM Mall of Asia Veranda at By the Bay. Ang Trinoma naman ay hanggang alas 9 lamang ng gabi bukas sa Miyerkules Santo. Gayun din po ang Glorieta at Greenbelt Malls. Sarado rin po ang maging market sa Taguig, pero balik operasyon na raw ang karamihan sa malls pagsapit naman ng Sabado de Gloria. Kaya naman, dahil sarado na ho ang maraming malls, groceries at palengke simula Huwebes Santo, maraming kababayan po natin ang mamimili na ngayon pa lamang. Samantala, ang Quezon City Police District tiniyak na handa ang kanilang hanay para matiyak ang seguridad sa kanilang nasasakupang malls, terminals at maging ang mga iiwang tahanan ng ating mga kababayang magbabakasyon. Mahirap yung pati mga tahatahanan, ha? Oo. Sila Oo. na magbabakasyon. Kasi tandaan ho natin, di ba, lahat tayo nag-busy-busy tayo sa pagbabakasyon, Tama. ganyan. Pero busy-busy rin ho yung mga kabataan. Yun na nga. Paplano Oo. sa pagpasok. Kahapon nga, nagkaroon sila ng malawakang pagpupulong. Oo. Paano kayo pagpaplanuhan? Sabi nga ng mga polis, di ba, magkapit-bahay kayo para may mapag-iwan. Pero Yan tiyak nyo, masusubukan kilala nyo mo yung gaano kapitbahay ka- nyo talaga. Yan Baka naman yung masusubukan kapitbahay kung mo gaano yung kakabait sa komunidad. Oo. hindi yung Papatayin puro ba rin ang bahay chismis. mo? Oo. Na imbis na mag-worry ka na ibibilin mo, yung kampante, yung loob mo Oo. na mari, pakitingnan lang yung bahay namin. Pag Dapat may kilala mo rin ng ganyan. gusto, Oo, totoo ha, yung naman. kapitbahay sa Pilipinas. Baka naman yung kapitbahay, wala sila dyan. Bantay O sa kaya, lahat. tingnan mo kung nagbiling ka, yung kapitbahay mo, ibang ngiti. Di ba? Okay, wala rin pala. Parang tuwan-tuwa. Seryoso. Basta maglagay ka, babala, may ahas. Baka ano. Ahas, hindi na aso, uso ah. aso ngayon. Ha? Ahas na. Di ba? Lahat may takot pa rin sa ahas. Sa aso hindi na eh. Wala kaibigan yan eh. Dapat Hindi mo din. na lagay- Ako babala, may may ipis, awas. nalagay ko. May ahas. Okay, lagay mo. Babala, biyana, naiwan. Di ba? Ibig sabihin may tao. May tao. At samantala rin simula na dumagsa mga turista sa summer capital sa Philippines, ang Baguio City. Pami-pamilya na po ang umaakyat doon para magbakasyon. Kaya naman ngayon palang fully booked na ang karamihan sa mga hotel. Ang lokal na pamahalaan naman, inaasahang mas marami ang turista ngayong taon kaysa noong nakaraang taon dahil holiday din sa Lunes, araw ng kagitingan. Dahil dito, mas mahigpit na ipatutupad ang seguridad sa mga pasyalan doon. Ang mga bus company na paakyat ng Baguio, tiniyak na hindi tumaas ang presyo ng pamasahe kahit parang mataas ang presyo ng gasolina. Nagsisimula na rin magdatingan ang mga bakasyonista sa Subic. Ayon sa pamunuan ng SBMA, inaasahang lampas 100 at 20,000 tao ang magbabakasyon doon. Samantala, fully booked na rin po ang mga hotel at resort sa Boracay mula pa noong November. Pero sa ilang madiskarte, may ilang residente doon na pinaparentahan na po ang kanilang mga bahay. Pwede rin daw magtayo ng mga tent sa bakuran ng ilang budget hotels. Kapon sa DCW, kausap si Father Melvin Castro eh. Sabi niya, dapat ito, holiday, hindi holiday. Holiday. At samantalahin din na huwag puro bakasyon, kundi yung sakripisyo nga dahil sa buong mundo, ganun talaga eh, no? Holy, banal tong buong Semana Santa yan. Kasi nagtataka nga si Father Melvin,
Bakit nagbabakasyon lang? Kababakasyon lang nung Christmas vacation. Pero alam mo- Parang ikli ng panahon para... Totoo yun. Pero alam mo, napansin ko lang sa mga Pilipino talagang pag merong chance sa magbakasyon, Oo, bond with the oo, family, oo. totoo naman gusto natin yung lahat, Of course, diba? absolutely. Na-imagine ko nga, kung halimbawa siguro maunlad talaga tayong bansa, diba? At kaya nga, nung government, katulad sa ibang mauunlad na bansa, diba, na nakakapag-give sila ng 6 months. Ganyan. Tuloy-tuloy Oo. din 6 tayo. months. Ay, iba usually Talaga. sa Oo. Germany, they work 6 months there, tapos And then naman 6 sa months Manila. sila. Well, anyway, Ganon. since nakapag-book na sila simula noong November pa lang, di ba? Nandiyan ang So booking. ngayon yung mga rally na sa Magtika-tika Germany. na. Oh, Eh ngayon pa leave, kasi, ah. di ba, Leave, sa eh. Monday, araw ng kagitingan, so 5 araw, diretso ng bakasyon. Long weekend. Monday pa talaga. holidays talaga Oo, of the na hindi mo year. kailangan mag-file ng leave pa talaga eh, di ba? Pero anyway, since kayo nakabakasyon na, set aside time pa rin for prayer. Yeah.